Unang tanong ko, Pastor Roel, sinabi mo how many times you repeated the New Testament, you are focusing on the New Testament more of the time. Reliable ang New Testament. Saan po mabasa na ang New Testament ay reliable? This is according to your concept, in your belief, ang New Testament reliable, or mabasa sa Biblia na it is reliable ang New Testament? Okay, so concerning po sa pagiging reliable ng New Testament, even the Apostle Peter sa 2 Peter chapter 3, kung hindi po ako nagkakamali, pinipinpoint niya, for example, yung mga sulat ni Apostle Paul bilang inspired scripture. Actually, hindi po natin mapipinpoint niya ng parang literal, pero nandun na po yung mismong concept doon. Concerning to the passage, mamaya ibibigay ko na lamang. Yun lang po. So, hindi mabasa ang reliable. Yung concept lang nandoon, yung konsepto. Pero yung salita na reliable, wala. Ayon sa mga scholars, pangalawang tanong, ayon sa mga scholars of this Bible, the New American Bible, the Holy Bible, no need to read the names. Sabi nila na ang Matthew, the largest part of Matthew, he is using Mark. In short, Matthew, Mark, Luke, and John, according to them, anonymous. Paano ma-reliable yung books? In fact, ang mga scholars nagsasabi na anonymous ang the four canonical Gospels. First and foremost po, point 1, kung sino man pong scholars na yan, una po dapat i-define muna kung sino-sino pa ito. Although, nasabi po kanina na huwag na lamang po i-mention. Okay, pero so okay lang po yun. Pero point 2 na pinipinpoint po natin, actually, there are some scholars like Licona, Habermas, Daniel Wallace and others, na pinipinpoint nila, na saliksik nila na itong mga writings na ito, yung 4 gospel accounts na yan, ay naisulat on the 1st century. Still, pinipinpoint lamang dito na ito po ay sinulat ng mga eyewitness accounts. So, ibig sabihin, isa lamang po yung pinaka-meaning po doon. Na talagang Matthew, Mark, Luke, and John, talaga, they wrote it down. And sige po, let's take it for granted na anonymous, sige. Still, it has been written on the 1st century. Na kung saan ito po ay sinulat talaga ng mga eyewitness o yung mga naging disipulo ng mga original na mga eyewitnesses, kumbaga. Yun na po. Salamat po. Okay. Pangatlong tanong. Kung you are insisting na reliable dahil sinulat sa 1st century, I have here researched 226 books, scriptures of the New Testament. Out of 226, only 27 accepted during the canonization. The final canonization, 400 AD. If all the scriptures inspired, why out of 226 scriptures, only 27 accepted? If it all inspired. Pardon lang po, pakiulit po yung tanong, sir. Sabi mo kanina, written by the 1st century, ang mga aklat, so reliable. You are talking maybe the New Testament, the 27 books. Alam mo ba during canonization, the final canonization in 400 AD, there were 226, in my research, 226 scriptures or books of the New Testament, only 27 were accepted. If all reliable, bakit na-reject ang almost 200 books of the New Testament? Bakit 27 lang ang tinanggap? Okay, sagot. Okay. Kung ang tinutukoy po na so-called 200 books na yan ay mga Gnostic Gospels na yan, actually may isang reason kung bakit po na-reject. Ito po ay hindi po sinulat ng mga original eyewitnesses like Matthew, like John, like Mark, and the rest of them. Kumbaga, kung tinutukoy dito ay mga gospel writings like yung quote-unquote Gospel of Peter, Gospel of Judas, Gospel of Thomas, or whatever, actually kahit yung mga, kasi nabanggit lamang po yung mga scholars po kanina, they presented the fact na yung mga Gnostic Gospels po na tinutukoy ay mga forgeries.
written hundreds of years after the event. They were certainly not written by the people whose names are associated with them. And then, they were certainly not written by eyewitness either. So kung tungkol naman sa canonization, bakit 4th century? Kasi yung mga Christians po nung time na yun, from 1st to 3rd century, ay may tuturing na persecuted minority. Kaya hindi po... 10 seconds na lang, Pastor. Okay. Okay, sige. Yun lang po, naman po yung aking may sasagot po dyan. So, yun na po yun. Salamat po. Sa akin, Pastor, Mm-mm. sabi mo agnostic, sinabi dito, sabi nila, sabi nila, ginagamit sa Christian, 1st, 2nd Clement, Didache, the Shepherd of Hermas, all are used before the final canonization by the Christians. Ginamit ito sa mga Kristiyano, and then why you are branding them, kahit agnostic or sino pa dyan, sinabi, mga aklat ito ng mga Kristiyano, nga ginagamit ng mga Kristiyano, early century, o prior to 400 AD. Ang apat na tanong, Stads. Okay. Ang apat na tanong. Okay. Yung pang-apat na yun. Concerning... Ang apat na yan. Okay, sorry for that. So, okay na po? Okay. Concerning po sa sinasabi po dyan, yung manuscript evidence po kasi ang pinipinpoint po natin. Okay, they have used those books, but it doesn't mean na ito po ay maituturing po na, let's say, inspired or what. Kasi po, ang pinipinpoint po natin dito, yung manuscript evidence din. Actually, sige po, nagamit na po yung mga books na yan, but it doesn't mean na ito po ay tanggap din ng kung sino-sino man. At saka, although useful naman yung mga ganong libro, but then, they recognize the facts na ito po ay hindi sinulat noong panahon ng mga eyewitnesses, yung shepherds or Hermas ba yan? But more than that, maybe I will go on to review that. But again, it doesn't even prove na hindi po reliable ang 27 books ng New Testament. Kasi kung isasama po natin yung pati yung manuscripts nito na naisulat from 1st to 3rd century, marami na po yan. Marami na po ito, kumbaga. 10 seconds na lang, Pastor. 10 seconds. Okay, salamat po. Sabi mo kanina yung nabanggit kong mga pangalan sa libro, sabi mo hindi inspired. Hindi inspired. Panglima na ito. Sino ba ang paniniwalaan ko? Itong mga scholars dito, ang dami-dami nito, kaya mga scholars dito, nagsabi sila dito, I will quote, the canon were consolidated books longer and they are inspired at different times by some. Inspired, sinabi dito sa mga scholars. And you are saying, hindi inspired. Sinong paniniwalaan ko? Yung different scholars dito o tayo po, Pastor? Actually po, concerning po sa kung sino yung paniniwalaan, actually, evidence po ang pinipinpoint po natin. Evidence. At saka kung sino man pong scholars po itong mga yun, then fine. But here's the problem. Hindi po, dahil ba sa sinasabi po ng mga scholars na yun, ibig sabihin totoo. At saka bukod dyan, I even quoted some passages from the Quran itself na sinasabi na yung mismong scripture na hawak ng mga Jews and Christians on the time of Muhammad, which is, it is the same, the Bible that we have today, ay may tuturing na inspired. So if I will use the same analogy, sino pang paniniwalaan ko, so to speak? Ito bang mga sinasabing scholars ba na ba ito? O yung mismong patutuo ng holy book ng ating ng mga Muslim friends natin? For the meantime, still, it even pointed out the fact na itong New Testament accounts, even the Bible as a whole, ay masasabi po natin inspired and also reliable. Well then, yun lamang po ang aking masasabi. Thank you po. And then thank you po, sir, for that. Maraming salamat po, Pastor. Ngayon, umpisa. Okay. Pangalawang tanong ni Pastor. Okay po. So next question po ay ito. Then nabanggit po yung sinasabi po na quote-unquote contradictions sa mga gospel, sa Bible especially. For example na ng New Testament. So, ito po yung tanong ko. Can you define the word contradiction? Yun lang po. Ang ibig sabihin ng contradiction, mga sentences, mga salita nga nagbanggaan, nagkontra. For example,
para malalaman. Mateo sabi na, Ili, Ili, lama sabaktani, yung namatay ng si Kristo. Sa Marcos, Eloy, Eloy, lama sabaktani, si Kristo ilunggo. Tapos sa isa naman sa Marcos, sa Lucas naman, my Father, I commend my spirit. At sa John naman, sinabi John, it is finished. Patay siya. Nagbanggaan ho, saan ba talaga ang tunay na salita ni Kristo the last minute? Ili, Eloy, Father, it is finished. Okay. The last words, appearance of Jesus Christ. Pastor, pangatlong tanong. Okay po. So, ang next question po ay ito. Nabanggit po yung sinasabi niya ng mga quote-unquote karumal-dumal or whatsoever na mga stories from the Bible. Yun na, nabanggit po si Luke, Luke tuloy yung Lot, or Absalom and the rest of them. Ito po yung tanong ko. Ito po baga ay naipresenta ng may paglalarawan o descriptive, o ito po ay inutos talaga ng Diyos para sa mga sumasampalataya o sinasabing prescriptive? Kumbaga, descriptive po ba ito o prescriptive or what? Yun lang po. Salitang prescriptive at descriptive, Pastor, nandyan lang sa utak ng mga Kristiyano, pero wala sa Biblia. Ang nasa Biblia, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang nasa Biblia, all the scripture are inspired by inspiration, by correction, by etc. Inspired. Ang nasabi sa Biblia ay inspired. Therefore, all scripture are inspired by God. Bakit na? God inspired Lot, yugyugin niya ang anak niya. At si Onan, pag magyugyug siya kay Tamar, ipalabas na niya ang kanyang binhi sa lupa. God inspired because you are saying, putting all scripture uninspired. Descriptive, prescriptive, nandyan sa utak ng mga Kristiyano, wala sa Biblia. Mhm. Okay. Pang-apat na tanong, Pastor. Okay po. Next question. Pang-ilan na po? Pang-apat na po? Pang-apat na po ito. Okay. So, sinabi po kanina na hindi po si Apostle Paul ang nagsulat ng, I think, 2 Timothy po yata o 1 Timothy kung hindi ako nagkakamali. So, what is the evidence or what is the piece of evidence based on the said study po na nabanggit po na nagpapatunay po dyan? Kung ano man ang ebidensya nila, hindi ko na hinahalungkat. Basta ang mga scholar nagsabi, after this, doubtful ikaw sa aking sinasabi nga hindi si Paul ang author sa 2 Timothy, you make a research. Pero ano ang mga ebidensya nila, wala na po ako. Dahil debate po natin ito. Ako lamang nagpapatunay na ang mga scholars nagsabi na ang 2 Timothy hindi si Paul ang nagsulat. Disputed, sabi nila. Okay. Okay. Panglimang tanong, Pastor. Okay. Lastly po, sa presentation ko po kanina, ipipinpoint ko lang yung sinabi ng, let's say for example, Surah chapter 5 verse 47 na kung saan sinasabi, let the people of the gospel judge by what Allah has revealed therein. And whoever does not judge by what Allah has revealed, then it is those who are defiantly disobedient. Pa-focus muna ako dun po dahil po si Mr. Romas po ay talagang magino po naman ng kausap. So thank you po doon. So ito po yung tanong ko po kung okay lang po. Ano po tong people of the gospel na ito at ano tong sinasabi na let the people of the gospel judge by what Allah has revealed therein? Ito po ba ay tumutukoy po sa isang book or what is it po? Very clear sa Quran ang sinasabi ng Allah, woe to them, fawailun lilladina yaktubuna alkitab bi'aydihim thumma yaquluna hada min dillah liyastaru bihi thamanan kalila. Woe to them who write the book by their own hand and say this is from Allah for a little profit. Ang sinasabi diyan, kung you are using the Bible, story ho, what we believe in, the Torah written by Moses or by Allah, the Injil, the Sabur, pero yung hinawakan mo nga Biblia, Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy, etc., hindi po yan ang tinatawag na Torah. That is corrupted. Even the Christian accepted that those books, so-called books of Moses, were anonymous. Sabi nila. Okay.
Tapos na po ang question and answer. Then,